Hi mga langga, ako po pala ito si Miss Aya. Bago natin simulan ang kwento sa araw na ito, paki-like naman po ng video natin. At huwag niyo na rin pong kalimutang mag-subscribe. Salamat! Magandang araw sa lahat. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Marga. Bata pa lang, naririnig ko na ang mga bulungan tungkol sa mga nangyayari tuwing mahal na araw sa aming bayan. Sabi nila, huwag daw mag-iingay pag 3:00 na ng hapon, pagsapit ng Biyernes Santo. Bawal maligo, bawal lumabas, bawal tumingin sa likod kapag may nararamdaman kang malamig na hangin. Bata pa lang ako, natuto na akong matakot sa katahimikan ng Semana Santa. Pero noong tumungtong ako sa tamang edad, ay nilisan ko ang lugar namin. Tumira ako sa Maynila at gaya ng karamihan, nakalimot. Makalipas ang 15 taon, nabalitaan kong pumanaw na ang abuela kong si Lola Lagring. Kaya naman wala akong ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa baryong kinalakihan ko noon. Siya kasi ang nag-aalaga sa akin noong bata pa ako. Ang totoo, mas kilala ko siya bilang nanay kesa sa sarili kong ina. Hindi ko alam kung anong gumuhit sa puso ko para bumalik sa baryong kinalimutan ko na. Konsensya, utang na loob, o kaba, meron talagang humatak sa akin. Pabalik sa baryong halos burado na sa utak ko. Pagkababa ko ng bus, sinalubong agad ako ng amoy ng tuyong damo, ng usok mula sa nilulutong sinaing sa mga bahay kubo, at ng init na hindi lang galing sa araw, kundi parang galing sa ilalim ng lupa. Tahimik ang paligid, ni hindi ko marinig ang ingay ng mga bata. Balita ko pa nga, tuwing Pasko at pagkabuhay na lang daw, nagiging masaya at maingay ang baryo namin. Pero tuwing mahal na araw, tila patay ang lahat. Naglakad ako patungo sa bahay ni Lola. Isang matandang bahay na gawa sa kahoy at mataas na silong. May mga bakas pa ng lumang pintura at mga bitak sa dingding. Wala na si Lola, pero parang naroroon pa rin ang presensya niya. May mga dasal pa ring nakapaskil sa pader. May mga santo sa altar na puno na ng alikabok. At ang orasan sa kusina ay tila tumigil sa parehong oras ng pagpanaw niya. Ikaw ba si Marga? Napalingon ako. Isang matandang babae. Payat, puti ang buhok at nakasuot ng itim na saya. Hindi ko siya agad nakilala. Pero nang umiti siya, saka lang pumasok sa isipan ko. Isabel? Ay, oo. Nako, ang laki mo na. Halika anak. Sumalangit nawa ang iyong lola. Tumango ako at nagmano. Sinamahan niya akong pumasok at agad akong pinaupo sa lumang bangko sa sala. Tahimik siya habang nagtitimpla ng kape. Alam mo bang, Huwebes Santo nang namatay si Lagring? Tanong niya habang nilalapag ang tasa sa lamesa. Marahan akong tumango. Opo, sabi ni Ate Liza. Kalagitnaan daw ng orasyon nang bigla siyang tumigil sa paghinga. Ay, di lang basta yon, iha. Napatingin siya sa akin, diretso sa mata ko. May dumalaw sa kanya, bago iyon. Isang lalaki.
May suot na itim. May takip ang mukha. Napakunot noo ako dahil sa pagtataka. Sino raw po yun? Tanong ko. Di namin kilala. Pero, ang sabi ng ilang kapitbahay, noon lang nila nakita yon. At pag alis niya, saka lang tumigil ang orasan. Nanlamig ang bato ko. Umihip ang hangin mula sa bintana. Dala ang amoy ng insenso at kandila. Gabi ng Huwebes Santo. Isang gabi bago ang Biyernes Santo. Ang pinakatahimik, pinakadelikado raw na gabi sa buong taon. Hindi ako naniniwala sa mga multo o hindi ko na siguro sila iniisip. Pero ngayong narito na ako sa kinalakihan kong baryo, sa gitna ng mga aninong gumagapang tuwing mahal na araw, may kung anong bumabalik sa aking dibdib. Takot, alaala, o babala. Hindi ko lubos mawari kung ano ba talaga ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng maikling kwentuhan namin ni Tia Sabel, umalis na siya. Naiwan akong mag-isa sa bahay ni Lola. Madilim na. Yung dilaw na bumbilya sa kusina lang ang nagbibigay ng liwanag. At kahit iyon, parang nanginginig ang ilaw. Para bang takot din ito. Pero bago pa mang tuluyang umalis ang tiyahin ko, may maliit na rosaryo na may itim na butil ang iniabot niya sa akin. Iniwan nila Gring yan para sa'yo. Huwag mong aalisin hanggang Sabado de Gloria. Napatingin ako sa rosaryo. Parang ordinaryo lang. Pero biglang bumigat ang palad ko. Mainit. Tila ba humihinga iyon? Bakit po? Tanong ko, pero umiling-iling lang siya. Basta, pag dumilim na't narinig mo na ang orasyon, huwag ka nang lalabas ng bahay. Huwag kang sasagot kung may tatawag sa'yo mula sa labas. Maliwanag ba? Kahit gaano pa kamuka ang boses nila sa isang kakilala mo. Huwag na huwag kang lalapit. Tumawa ako. Pilit. Bakit naman po, Chang? May aswang ba rito? Pabirong tanong ko. Ngumisi si Tia Sabel. Pero hindi ito ngiting masaya. Ngiti itong may halong awa. Hindi aswang, iha. Mas masahol pa roon, Marga. Mas matanda. Makahulugang tugon niya na nag-iwan sa akin ng kakaibang kaba. Pagkaalis niya, nagsimula na akong mag-ayos ng mga gamit. Binuksan ko ang lumang aparador. Amoy amag at kandila ang loob nun. Naroon pa rin ang lumang kumot na may borda ni Lola. Tila ba hindi nabawasan ang mga gamit niya kahit na pumanaw na siya. Pagdating ng 6:00, biglang nagsimulang tumunog ang kampana ng kapilya. Malungkot ang tunog nito. Parang may ipinapaalala. Sa labas, isa-isang namatay ang mga ilaw sa bawat bahay. Usapan daw sa baryo, patayan ng ilaw tuwing Huwebes Santo bilang tanda ng pakikiramay. Pero ang hindi ko alam, hindi lahat ay kusa nilang pinapatay. May iba, kusa raw nawawala ang ilaw. Kahit na wala namang brownout. Tumayo ako sa may bintana at sinilip ang kalye. Walang tao, walang sasakyan, wala ni anino. Ang katahimikan, parang may bumabalot na tela sa buong bayan. At doon ko narinig ang unang orasyon. Sa unang sigaw ng matandang boses mula sa megaphone ng kapilya,
Napatingin ako sa paligid. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Paulit-ulit, parang mantra, parang kulam. Nagbibigay iyon ng kakaibang takot at kilabot sa akin. Maya-maya, narinig ko ang pagaspas ng hangin. Bigla itong lumamig. Kahit na hindi naman maulan. At doon ko naramdaman ang mas matinding kaba. Hindi dahil sa malamig na hangin, kundi dahil naamoy ko ang hindi dapat. Amoy bulok na laman. Tumayo talaga ang mga balahibo ko. Lumingon ako sa pintuan. Sarado naman. Nilapitan ko yun para tiyaking nakalak. Nilagay ko ang rosaryo sa bulsa ko. At pikit matang sinabing, ay, bahala na si Batman. Pero biglang, may kumatok. Dahan-dahan. 3 beses. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. 9:00 na. Walang dapat kumakatok sa bahay ng ganitong oras. Lalo na sa gabi ng Huwebes Santo. Marga! Boses ni Ate Lisa. Marga! Si ate ito. Buksan mo nga. Napahawak na lamang ako sa dibdib ko dahil unti-unti na akong binabalot ng takot. Pero, teka, si Ate Liza, nasa Maynila. Alam ko, siya mismo ang nagsabing hindi siya makakauwi dahil may trabaho siya. Sinabi niya sa telepono. Ikaw na munang bahala sa burol ni Lola ha. Napatigil talaga ako sa paghinga. Marga, buksan mo to. Ang tigas ng ulo mo. Bata ka pa rin pala. Pero hindi na boses ni ate iyon. Yung tono, tama. Pero yung hugis ng salita, pamilyar. Pero yung boses, tumutunog na parang gutay-gutay na tela. Parang may tubig sa baga. Anak, ako to. Si Lagring. Nanlaki ang mga mata ko't nanindig talaga halos lahat ng balahibo ko sa katawan. Dagli kong kinapa ang rosaryo sa bulsa ko. Hinigpitan ko ang pagkakahawak rito. Marga, apo, huwag mo akong takasan. May kailangan pa akong sabihin sa'yo. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa kusina. Hindi ko yun nabuksan kanina at sigurado ako. Mula roon, may dumungaw. Isang mukha, walang mata, pero butas. Parang sinunog na nyog. Marga! At doon ako nawala ng malay dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. Nagising ako na may malamig na basang tela sa noo ko. Basang-basa ang likod ko sa pawis at ang liwanag ng araw pumapasok na sa mga siwang ng bintana. Umaga na. Napabangon ako agad. Tumingin sa paligid. Wala na yung boses. Wala na yung muka. Pero ang amoy ng bulok na laman, nandoon pa rin. Nakadikit sa hangin. Tumayo ako. Nilibot ang bahay. Maayos naman ang lahat. Wala namang sira sa bintana. Wala ring bakas ng bisita. Pero ang rosaryo, hindi ko na makita. Hinanap ko sa bulsa ko, sa ilalim ng unan, sa mesang pinagpatungan ko. Halos baliktarin ko na ang buong bahay. Pero hindi ko talaga mahanap-hanap ang rosaryong binigay ni Tia Sabela. Doon nga'y bigla kong naalala
ang sinabi ng tiyahin ko. Huwag mong aalisin hanggang Sabado de Gloria. Nanginginig ang kamay ko. Saka ko lang napansin na may nakaukit sa ilalim ng mesa. Hindi ito gawa ng tao, kundi parang ginuhit gamit ang matalim na kuko. Magbabalik ako. Hindi ko alam kung multo, maligno, o mas masahol pa ang bumisita sa akin kagabi. Pero isa lang ang malinaw. Hindi ako ligtas at hindi pa ito tapos. Dahil sa mga isipin, ay lumabas ako ng bahay para huminga. Sinubukan kong magpanggap na normal ang lahat at ang mga tao sa baryo tahimik pa rin. Marami sa kanila ay nasa simbahan, nagsisimula o nagkakrus habang dumadaan sa krus na gawa sa kahoy sa gitna ng plaza. Habang naglalakad-lakad ako, may nakasalubong akong matandang babae na may bitbit ng bayong. Tinanguan niya ako. Kamusta, Marga? Ayos naman po. Ngumiti siya, pero hindi ito totoo. Alam ko at kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Kilala niya ako. Oo, pero parang may nalalaman din siya. Magdasal ka palagi, iha. Sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Lalo na kung gabi ng Biyernes Santo. Dagdag niya pa. Matapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad at naiwan akong sinusundan lang siya ng tingin habang papalayo. Dahil sa tagpong iyon, ay bumalik na lamang ako sa bahay. Habang papalapit na ang hapon ng Biyernes Santo, doon ko napansin ang silong ng bahay. Yung ilalim ng bahay na gawa sa bato at kahoy, kung saan madalas magtago ang mga bata noon. May lumang baul doon na natatandaan kong palaging binabantayan ni Lola Lagring ng husto at lagi niya ring sinasabi sa akin, "Huwag mong bubuksan yan, Marga, hindi yan para sa mga buhay." Pabiro ang pagkakasabi niya. Ngunit sinusunod ko ito noong bata pa ako. Pero ngayon, wala na si Lola at ang baul nakabukas na. Napalunok ako at nilapitan iyon. Mabigat ang mga hakbang. Sa loob ng baul, may mga bagay na hindi ko inaasahang makikita ko. Lumang barot saya, may dugo iyon. Larawan ni Lola. Sunog ang kalahati ng mukha sa litrato. At isang libro na gawa sa balat. Literal. Hindi ito katad. Hindi din tela. Para bang balat ng tao o balat ng hayop na pinakinis. Kinuha ko ang libro at binuklat ko ito. Walang pamagat. Pero bawat pahina may mga simbolo. Itim ang tinta, parang lumang dugo. At ang huling pahina, may nakasulat na pangalan. Margarita Guevara, ipapanganak muli sa gabi ng kadiliman. Nanigas ako sa mga nabasa ko. Dagli akong tumingin sa paligid. Wala akong naririnig. Wala kahit ibon. Kahit huni ng kuliglig. Wala. Tanging katahimikan ang bumalot sa kinaroroonan ko. Nakabibinging katahimikan. Hanggang sa hindi sa pintuan. Hindi sa ilalim ng bahay. Kundi sa mismong baol. At mula sa likod ko, may narinig akong bumulong. Bumalik na ako.
Ang boses sa likod ko ay halos hindi marinig kung hindi mo lang talaga pagbibigyang pansin. Parang alingaw na sumisingit sa pagitan ng hininga mo. Pero narinig ko siya. Malinaw, malamig. Na. Agad akong lumingon. Walang tao, wala ring anino. Pero ang libro sa baul, sumasara ng dahan-dahan na parang may humahawak dito. Isinara ko agad ang baul. Binuhat ko ang libro. Dinala sa loob ng bahay. Saka inilapag sa altar ni Lola. Pinailawan ko ang kandilang puti. Kinuha ang lumang tubig na may asin sa bote at ibinuhos sa paligid ng libro. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero sa loob-loob ko, umaasa kong may silbi kahit papaano. Sinubukan kong buksan muli ang drawer. Umaasang naroroon lang ang rosaryo. Baka naiwan ko lang roon. Pero wala pa rin. Nawawala talaga. At bago ko pa man maisara ang drawer, bumukas na ang TV ng kusa. Tapos, biglang nagsalita. Marga. Hindi boses ni Lola. Hindi rin si ate. At lalong hindi ko kilala. Dahan-dahang nagbago ang imahe sa screen. Isang krus. May nakapako. Pero hindi si Jesus. Ang muka. Ako. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas. Hinagis ko ang remote. Napaatras ako sa sofa. Nanlalamig na talaga ako. Hanggang sa bigla akong napatayo nang marinig ko ang orasyon mula sa labas. Gabi na pala at Biyernes Santo ngayon. Santa Maria, Ina ng Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos. Tumakbo ako sa bintana. Sa kalsada, may prosesyon. Ngunit kakaiba ito. Walang ilaw. Walang mga tao. Mga anino lang. Mga nilalang na naglalakad na parang may pasan na krus. Ang ilan, may kulang. Walang ulo. Walang paa. May lumalakad na parang gumagapang. Sa gitna ng prosesyon, may isang babae na may puting belo. Duguan ng kamay. Marga. Bumulong siya habang dumadaan. Nakatingin sa bintana kung saan ako nakasilip. Napaatras ako. Napayuko. Pumikit. Sa pagdilat ko, wala na ang prosesyon. Tahimik. Pero may iniwan sila. Sa tapat ng bahay, may krus na yari sa mga sanga ng nyog. Nakatirik sa lupa. At sa gitna nito, nakapako ang isang piraso ng papel. Nilapitan ko iyon ng dahan-dahan. Nanginginig ang mga tuhod kong kinuha ang papel. Pagkabuklat ko, ay may nabasa ako. Gumising ka, hindi ka papatay. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay. At isinara ang mga bintana at pintuan. Nilak ko lahat at tumawag ako kay Ate Liza. Pero umuugong lang. Walang sumasagot. Kahit anong gawin ko, parang walang koneksyon sa labas. Ilang sandali pa, tumigil ang orasyon. 9:00 na. Sa kalendaryo, may bilog na pula sa petsa ngayon. Hindi ko yun inilagay. Nakatatak na ito sa papel na parang inukit ng kuko. Sinilip ko ang altar. Wala na ang kandila. Natunaw agad. Ang libro, nawawala na rin. Maya-maya pa, mula sa bubungan,
May naririnig akong tunog ng mga paa. Parang may naglalakad sa taas ng bubungan. Pero flat lang ang bubong ng bahay at walang dapat daanan. Kahit takot na ako, ay naglakas loob akong tumingala. At doon ko siya nakita. Isang anino. Pababa. Dahan-dahang gumagapang sa dingding. Walang mukha. Mahaba ang mga daliri. Parang itinahilang mula sa mga peraso ng katawan ng iba. Tumakbo ako papunta sa silid ni Lola. Isinarado ko ang pinto. Isinandal ang cabinet. Nasa loob pa rin ako ng bahay. Pero pakiramdam ko, wala na ako sa mundo ng mga buhay. Sa sahig, may lumang banig. Doon ako naupo. Dasal ng dasal. Ama namin, sumasalangit ka. Ngunit sa bawat dasal ko, may ibang boses na sumasabay. Parang sinasagot ako. Pero baliktad. Parang iniinsulto ang bawat salitang binibigkas ko. Hindi ka na ililigtas ng ama mo. Tumayo ako. Lumapit sa altar sa silid. Doon ko nakita ang lumang larawan ni Lola at Lolo. At isang batang mukhang ako, pero may kakaiba. Yung bata sa larawan, may itim na mata, parang butas, at may bakas ng ngiti na hindi akin. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Ang kaluluwa mong inialay noon ay babawiin na 3 gabi bago ang Sabado de Gloria. Isa na lang. Sa labis na takot ko, ay nagsumiksik ako sa isang sulok ng silid. Pilit kong kinukubli ang sarili habang takip-takip ang mga tainga ko. Nang sa ganun ay hindi ko marinig ang mga kakaibang ingay sa paligid na nagbibigay talaga ng matinding takot sa akin. Sising-sisi ako kung bakit bumalik pa ako sa baryong kinalakihan ko. Gustong-gusto ko na talagang umalis sa lugar na iyon. Ngunit takot na takot ako at hindi na ako makagalaw pa. Kinabukasan, Sabado de Gloria. Walang nangyari. Tahimik. Pero sa tuwing pupunta ako sa silong, naririnig ko ang pag-iyak ng sanggol. Walang sanggol sa baryo. Walang buntis. Wala akong nakikita. Maaga pa lang ay mabilis ko nang inimpake ang mga kagamitan ko. Aalis na ako. Kailangan ko nang makaalis bago pa ako tuluyang mabaliw sa lugar na yon. Subalit pagkalabas ko ng bahay, isang nakabibinging katahimikan na naman ang sumalubong sa akin. Sarado ang lahat ng bahay. Walang katao-tao sa kalsada. Walang sasakyan. Maski tunog ng mga insekto at ibon, ay wala akong naririnig. Magkaganon pa man, ay hindi ko iyon pinansin. Naglakad ako patungo sa bungad ng baryo. Umaasang may masasakyan ako, patungong sentro. At nang makabalik na ako sa syudad, halos 2 oras mahigit din ang nilakad ko. Pero ni isang sasakyan o bisikleta man lang, ay wala akong nakita. Para bang biglang naglaho ang lahat sa lugar na iyon. Napakalayo pa naman din ang baryo sa sentro at hindi ko ito kayang lakarin. Baka sa daan pa lang, himatayin na ako. Magkaganon pa man ay mataman akong nag-antay ng masasakyan sa gilid ng daan. Nagbabaka sakaling baka may dumaan at makasakay ako. Pero wala talaga. Lumipas na lang ang ilang oras. Ni isang sasakyan ay wala akong nakita. Sa inis ko ay gusto ko nang magwala ng mga oras na iyon. Pero wala naman yung maitutulong sa akin. Kaya bago pa lumubog ang araw, ay nagpasya akong bumalik sa bahay ni Lola Lagring. Ngunit bago ako tumuloy, ay dumaan ako sa bahay ng tiyahin ko.
kay Tia Sabel. Kahit na sarado ito ay paulit-ulit akong kumatok. Walang sumasagot. Hindi ako pinagbubuksan. Subalit natitiyak ko na may mga tao sa loob ng bahay dahil sa mga bulungang naririnig ko. May mga tsinelas din sa tapat. Napagod na nga lang ako sa kakakatok. Wala talaga. Tila ba iniiwasan ako ng lahat. Mangyak-iyak akong umuwi sa bahay ni Lola. Hanggang sa dumating ang hating gabi ng Sabado. Nakahiga ako. Pagod na pagod. Pero gising. Takot na takot ako. Sinubukan kong magdasal. Kumapit ako sa huling kandila. Ang huli kong proteksyon. Pero bago pa ito tuluyang maubos, ay kumalabog ang ilalim ng kama. Bumukas ang pintuan sa likod at isang boses ang nagsalita. Oras na. Yun ang sabi ng boses mula sa dilim. Hindi ko alam kung gising pa ako o panaginip na. Pero ang paligid ko, nag-iba. Ang mga dingding ng kwarto, naging kulay itim. Ang bubungan, parang langit na walang bituin. Wala nang ilaw. Wala na ring oras. Tumigil ang lahat. Pati hininga ko. Parang ayaw nang lumabas. Nakatayo ako. Pero hindi ko ramdam ang lupa. Nasa ibang lugar na ako. Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa harap ko. Pamilyar ang itsura niya. Si Lola Lagring. Pero mas matanda. Parang nasa 200 taon na. Tuyot ang balat. May mga ugat na parang kumikilos sa ilalim. At ang mga mata, wala. Apo. Sabi niya, pinangako na kita noon pa. Napalunok ako, nanginginig. Anong ibig mong sabihin, Lola? Noong ako'y kabataan pa, pinarusahan ng baryong ito. Nagkasakit ang mga bata. Nagkasunog. Nawalan ng ani. Dumating ang mga nilalang sa silong at humingi sila ng alay. Araw ng Huwebes Santo. Dekada 50 pa. Ipinangako ko ang panganay na magiging apo. At ikaw yon, Marga. Napaatras ako dahil sa mga sinabi niya. Pero para sa kanya, parang wala lang ito. Napangiti pa siya. Mapait. Parang siya din mismo'y nasasaktan sa sinasabi niya. Apo, ikaw ang magliligtas sa atin. Ikaw ang magbabayad sa utang na hindi kayang bayaran ng dasal. Mula sa likod niya, nagsilabasan ng mga anino. Mga nilalang na walang balat, tila bangkay na nabuhay ulit. Lahat sila nakatingin sa akin. May ngiti, may gutom, at may galit. Hindi mo kasalanan ito, Marga. Pero ikaw ang kailangan nilang kunin. Naglakad sila palapit, pumaligid sa akin. Halos walang mapagsidla ng labis na takot na nararamdaman ko. Nang sa isang iglap, biglang may isang liwanag ang sumabog mula sa itaas. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Pamilyar. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa gitna ng liwanag, lumabas ang isang babae na may suot na puti. Hawak niya ang rosaryong nawala ko. At sa mata niya, nandoon ang awa, ang pagmamahal, at ang lakas. Si Mama, ang ina kong matagal nang patay.
Hindi siya sa iyo lagring. Bulong ni Mama. Hindi siya sa kanila. Ang mga anino, napaatras. Si Lola, naglakad pabalik sa dilim. Hindi mo alam ang pinasok mo, anak. Sabi ni Mama, habang iniaabot sa akin ang rosaryo. Pero kung pipiliin mong lumaban, ngayon ang huling gabi, paano isang dasal, isang sakripisyo, isang pagkamatay, pero hindi mo kailangang mamatay. Anong ibig mong sabihin? Biglang lumiwanag ang paligid. Umingat ang lupa at umikot ang lahat. Nagising ako. Totoong nagising. Madaling araw na ng linggo. Simbahan ang unang narinig ko. Tunog ng kampana. Araw na ng pagkabuhay. Buhay pa ako. Buhay pa rin ako. Pero sa harap ng pintuan, may iniwang sulat. Buhay ka ngayon, pero babalik kami. Taon-taon. Sa gabi ng Huwebes Santo, hanggang sa may pumalit sa'yo. Hanggang sa may alay ulit. At sa baba ng sulat, may pirma. Pirma ni Lola Lagring. Umalis ako sa baryo pagkaraan ng linggo. Hindi na ako lumingon. Pero taon-taon, tuwing mahal na araw, hindi ako nakakatulog. Hindi ako lumalabas. Hindi ako sumasagot sa kahit anong katok. Kahit pa boses ng ina, ama, o kapatid ko. Dahil minsan, ang boses ng mahal mo sa buhay ay hindi na sila. At minsan, ang pinagmulan mo ay utang na hindi mo alam na kailangang bayaran. Ako si Marga, ang minsan nang naging alay sa utang na hindi ko naman ginawa. Ikaw, baka ikaw na ang susunod.